Eh, magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Ama. Kami po mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 6. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 1. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumasampalataya rin naman kayo sa akin. Yan ang sabi rito sa versikulo 1. Sumampalataya sa Ama, sumampalataya rin sa Anak. Yan ang ibig sabihin nito. Na sampalataya na natin ang Ama at ang Anak. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 1. Paniwalaan natin, pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pati ang Ama tinanggap natin. Yan ang ibig sabihin nito. Versikulo 1. 2. Sa bahay ng ating Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Paroroon siya para ipaghanda niya tayo ng ating matitirahan. Sa lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, pinaghanda ng Diyos ang matitirahan. Yan ang ibig sabihin nito. Pinaghanda ng matitirahan. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, mayroong matitirahan doon sa kanyang kaharian. Pangako ito ng Diyos. Paniwalaan natin ito. Basta ang tao sumampalataya kay Kristo, manalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, pinaghanda niya ng matitirahan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 2. 3. Itong sinasabi dito. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Yan ang sabi dito sa versikulo 3. Ang sabi ng Diyos, kung saan siya, naroon din tayo kasama niya. Pangako ito ng Diyos. Kaya nga, ngayon, ihanda natin ang ating sarili sa pagbalik ng ating Panginoon. Dahil babalik ang ating Panginoon para kukunin yung mga Kanya, mga nananalig sa Kanya at mga tumatanggap sa Kanya, dadalhin niya doon sa Kanyang karya. Babalik ang ating Panginoon. Pangako ng Diyos ito, na babalikan niya tayo para isama niya tayo roon sa Kanyang kinaroroonan. Yan mga kapatid kaibigan, nangako ang Diyos na siya ibabalik. Malapit na ito. Malapit na itong Kanyang pagbabalik. Kaya handa na ang ating sarili. Baka biglang bumalik ang ating Panginoon, hindi tayo nakapaghanda, maiiwan tayo. Basta hindi tayo handa. Kailangan laging handa sa
muling pagparito ng ating Panginoon. Paano paghanda? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang paghahanda. Verse 4. Ito ang sinasabi dito sa verse 4. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Alam natin ang daan. Sino ang daan? Si Jesucristo. Siya ang daan papuntang langit pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Si Kristo ang daan. Siya ang liwanag. Siya ang buhay. Kaya mga kapatid kaibigan, pag hindi natin alam ang daan, maliligaw tayo dahil hindi natin alam. Pero alam natin ang daan. Sino ang daan? Si Jesucristo ang daan. Siya ang liwanag. Siya ang buhay. Yan, hindi tayo maliligaw basta alam natin ang daan. Nga si Jesucristo ang daan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. 5. Ito ang sinasabi dito sa 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malaman ang daan? Hindi alam ni Tomas ang daan. Nagtanong siya. Ha? Hindi daw niya alam ang daan. Oh. Tayo, ngayon, alam na natin ang daan nga. Si Kristo ang daan. Basta nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, alam na ang daan. Dahil si Kristo ang daan. Siya ang buhay, siya ang liwanag. Yan. Ay mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe nito para hindi tayo maligaw. Alam natin kung sino ang daan. Si Kristo ang daan. Siya ang liwanag, siya ang buhay. Yan. Last verse 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi makapunta roon sa Ama pag hindi manalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, hindi makapunta sa Ama. Si Kristo ang may sabi nito. Hindi kayo makakapunta kundi sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang daan, siya ang liwanag, siya ang buhay. Yan. Mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin si Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ang makapunta roon sa kanyang kaharian. Pag hindi tayo naniniwala, hindi tayo nananalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo, hindi talaga tayo makapunta doon sa Ama, doon sa kanyang kaharian. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, makapunta tayo sa Ama. Basta yan ang ating paniwalaan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo naliligtas. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin? Pagkatapos tinanggap si Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Namatay tayo kasama ni Kristo. Kaya sinabi, bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Pag masama ang tao, magpakabuti ka, magpakabait ka. Dahil bagong nilalang ka. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka sa kamatayan? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo.
Kaya nga sinabi, nakatawid ka na sa kamatayan at wala ka ng hatol. Yan. Yan ang sinasabi sa 1:5:24. Nakatawid na sa kamatayan, buhay pa. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay ka pa. Hindi ka magpatay na. Ayan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kapag patay na. Ayan. Paniwalaan natin ito dahil ito'y katotohanan. Pagkatapos mo mabautisman, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Dahil, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Kristo sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo may sabi dyan. Ano pang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kung totoo tayong nakakilala sa kanya, sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Ay nasa palatandaan nasa utos ng Diyos ang palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan, ginawa ng Diyos nga palatandaan. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Yan ang ipinagpahinga ng Diyos. Ibig bang sabihin na pagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan para tayong mga anak, mga hinirang, mga nilalang, sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya nga naglagay ang Diyos ng palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala ng Diyos yung mga Kanya. Kaya nga, naglagay ang Diyos ng palatandaan para hindi tayo maligaw. Ano ang palatandaan? Ang Sabat, ikapitong araw. Ay pagkatapos na nilikha itong daigdig na ito, itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat tayo nilikha ng Diyos, lahat ng nandirito, nagpahinga ang Diyos. Natapos niya paglikha ito sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Yan ang sabi. Ibig bang sabihin nagpahinga, matulog ka? Hindi tayo matutulog. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. Nga nagpahinga ang Diyos. Para tayo rin ay sumamba sa Kanya. Doon sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron Sabat. Saan basa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo sa versikulo 22. Versikulo 23. Mababasa mo araw ng pamahinga. Pag nakabasa ka ang araw ng pamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak kong Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Dahil bagong langit na, bagong lupa na. Wala na ang dating langit, dating lupa, wala na. Bago na. Oh. Hindi niya sinabi nga, Hudyo lang o Israel ang pupunta roon para sumamba. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba. Pag ligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba ron. Pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapasok ron. Dahil ang makapasok ron, yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag pangalan mo hindi nakasulat, hindi ka makapunta ron. Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon ay alawa na po. Ang lawa na po, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan ang pupuntahan ng mga hindi nananalig at hindi tumanggap kay Kristo. Hindi naniniwala nga si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas. Wala pangalan. Pero ngayon, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo ka, tumunod ka sa kanyang mga utos, tiyak, pangalan mo ay nandoon sa aklat ng buhay. Ay doon tayo magkita, doon tayo manambahan, may samba ron. Patuloy tayo magsamba ron. Yun ang ano ron, pag magsamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan.
Bawal ang mga revolto ron, mga larawan o mga imahen. Bawal doon. Hindi pwede sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito para tayo ay makapunta ron sa kaharian ng Diyos. Makapagsamba tayo ron. Makita tayo ron. Hindi na tayo mamatay kahit kailan. Wala nang paghihirap. Wala nang pag-iiyak. Dahil bagong langit na, bagong lupa, bagong katawan, katawang panlangit, wala nang kamatayan. Ayan ang mga kapatid kaibigan nga. Katiyakan sa kaligtasan. Kaya nga hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo namin na pag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.